Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. آه يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. Alhamdulillah, unang-una ho, ating pong iniiling sa dakilang lumikha na naway maging dalisay ang ating mga layunin, na wala tayong iisipin na maliban lamang na ito ay para lamang kay Allah, hindi po para kanino. Dahil hindi po tatanggapin ng tagapaglikha ang ating mga oras na ginugugol sa kanyang landas o ginugugol sa mga pagsamba na hindi para lamang sa Kanya. Kung mayroong kunti lang isingit na ako ay gugugol ng oras, ako ay magsasagawa ng pagsamba, pero mayroon akong ibang inisip tulad ng para sa amo ko, para sa kaibigan ko, para sa kasamahan ko, para sa kamag-anak ko, kapag yan po ang ating inisip, ito po ay hindi po tatanggapin sa atin. Kaya ang isang Muslim, sa bawat kanyang gagawin, unang-una, kailangan maituwid niya ang kanyang layunin. Ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ako'y nilikha niya dito sa ibabaw ng lupa para lamang sambahin siya. Wala nang iba pa. Opo. So kaya siya lamang aking, kumbaga, inaalayan sa mga pagsamba na ginagawa ko po yun. Pangalawa, para tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sisigurado po natin na naaayon sa pamamaraan ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. So, yan po ang ating hiniling sa Allah na naway maging dalisay at naayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katunayan po, medyo matagal, mga 2 buwan yata mahigit, hindi pa kami nakapag-aaral. Gawa ng may mga uh, inaasikaso po ng mga trabaho na mas kailangan. So, bali ngayon pong araw na kung saan nagbalik po tayo, kumbaga magpapatuloy po tayo. So, kayo ang unang-unang, kumbaga, nakarating ngayon, dahil siguro baka yung iba inisipan niya na baka hindi tayo nagbalik. Pero nakita man nila yung post po natin, di ba po? No? So, dito po natin po mapatutunayan na ang tao ay wala siyang kakayahan, wala siyang kapangyarihan, maliban lamang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako at kayo, kaya po tayo nandito dahil sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala ni isang katiting na lakas po natin na mula sa ating sarili, kundi ito ay pahintulot po lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kaya alhamdulillah, masyerte po kayo dahil unang-una natanggap niyo yung Islam, yumakap kayo ng Islam, kaya ito yung pangunahin, kumbaga, pag-aatin sa pag-aaral sa Islam. Opo. Pangalawa, mapalad kayo kasi nandito na po kayo sa ating, kumbaga, programa na kung saan pag-aaral, espesyal sa mga bagong yakap ng Islam. Kaya kahit po maikling oras na ating pong ibibigay, pero inshallah, mayroon tayong mapupulot na aral. Tiyak na mayroon tayong pakinabang. Opo, yun ang pinakano doon, okay? Bali ang ating pong paksa sa ngayon, kung nabasa niyo po ang ating paksa kanina na nakalagay doon, ay ang pagdarasal ay mayroong pinakamataas na katayuan. Opo. Ang pagdarasal ay mayroong pinakamataas na katayuan. Kumbaga, ang pagdarasal po ay hindi po ito basta-basta. Hindi basta-basta. Kaya ang pagdarasal po ay masasabi po natin na ito yung isang gawain sa pagsamba sa dakilang lumikha na ginagawa ng mga Muslim sa hindi lang isang bisis, 2 bisis,
3 beses, kundi ito ay 5 beses sa mag-apo nila ginagawa. Sa mga Muslim na nagpa-practice talaga, mga Muslim na sumusunod ng ganap. Hindi maiwasan po na may mga nag-aangkin na sila mga Muslim. Opo, naniniwala sila kay Allah, naniniwala sila sa mga propeta, naniniwala po sila sa mga original na kasulatan. Lahat nila pinaniniwalaan. Kaso lang, ang kulang sa kanila ay hindi po sila nagpo-practice. Kumbaga, hindi nagdadarasal. Ilan ang Arabo na hindi nagdadarasal? Ilan ang Pakistan na hindi nagdadarasal? Ilan ang Bangladesh na hindi nagdadarasal? Ilan ang India na Muslim hindi nagdadarasal? Sa ating sa Pilipinas, mga Pilipino na kung saan mga, sabihin natin, mga tribong mga Muslim. Kasi sa Pilipinas, mayroon tayong 13 tribes na mga Muslim na. Kaso lang, yung iba, walang pakialam sa pagdarasal. Hindi po nagdadarasal. Opo. Kumbaga, alam niya na ang pagdarasal ay isa sa obligado sa kanya pero hindi niya ginagampanan. Opo. Kaya tayo, alhamdulillah, bago tayo yumakap ng Islam, kaya kailangan maglayunin po tayo na mula sa ating pagyakap ng Islam, pagtanggap ng Islam, magsisimula na tayo na tuloy-tuloy na kung saan magdadarsal tayo ng 5 beses sa maghapon. Dahil tayo baguhan, aralin natin muna kung paano maghugas. Kasi hindi tayo pwedeng magdarasal na walang paghugas, di ba? Maghugas muna. Pagkatapos maghugas, saka na lang magdarasal. Okay. So ang pagdarasal, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito'y sa wikang Tagalog, pagdarasal, pero sa wikang Arabic, ito'y as-salah. Opo. Kaya isa rin sa kahulugan ng as-salah sa wikang Arabic to, nabanggit natin, pagdarasal. Yun ang Tagalog po niya. Pero ibang kahulugan din ay nangangahulugan ng dua o panalangin. So, ibig sabihin, ang pagdarasal kaya ginagawa ng isang Muslim dahil siya ay nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdadarasal po tayo dahil nagsusumamo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdadarasal tayo dahil wala tayong karapat-dapat na ihilingan ng tulong maliban lamang sa nag-utos sa atin na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga ang pagdarasal ay mahigpit na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim. Ang pagdarasal, masasabi po natin na ito'y magiging sanhi, no? Na dahilan kapag ito'y ginagampanan ng isang Muslim na kung saan magkakaroon siya ng disiplina. Magkakaroon po siya ng disiplina. Kapag ang isang tao ay tunay na nagdadarasal, magkakaroon siya ng disiplina. Ibig sabihin, yung nagdadarasal na Muslim ng tunay, ibig sabihin, ginagampanan niya ano ba ang tungkulin niya bilang Muslim pagdating sa pagdarasal, ginagampanan niya kung ano yung layunin bakit nagdadarasal, sigurado po yan, magkakaroon siya ng disiplina. Ano po bang disiplina na binabanggit po natin? Yung bang dahil may disiplina tayo, kaya hindi tayo gumagawa ng hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo gumagawa sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo, kumbaga, gumagawa ng mga tinatawag na mga masasama. Dahil may isang talata, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na patunay na ang tunay na nagdadarasal ay nilalayuan po niya, tinatalikdan po niya ang mga masasama. Ibig sabihin, pinipigilan niya ang kanyang sarili na makagawa ng masama kapag ang isang tao ay tunay na nagdadarasal. Diba? Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ito yung sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ano po ang ibig pagkahulugan? Katotohanan ang pagdarasal, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay makapipigil sa paggawa ng lahat ng mga kahiya-hiya
at mga masasamang gawa. Ibig sabihin, yung taong tunay na magdadarasal, hindi pa kailangan pigilan mo siya. Hindi pa kailangan payuhan mo siya. Hindi pa kailangan pagbawalan mo siya. Hindi pa kailangan pag-utusan mo siya. Kung siya ay tunay na nagdadarasal at sinusunod niya ang kautusan ng pagdarasal. Bakit? Kasi napakalinaw, ang sabi po ng Allah, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Ang tunay na pagdarasal. Ibig sabihin, ang taong tunay na nagdadarasal ay napipigilan niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga kahiya-hiya at mga masasamang gawa. Sabi po ng ibang mga guro o mga pantas, kung ang isang tao ay siya ay sinusunod po niya kung ano yung ibig pagkahulugan ng tunay na pagdarasal, subhanallah. Disiplina siya sa bahay, disiplina siya sa labas ng bahay, disiplina siya doon sa loob ng kanyang trabaho, disiplina siya sa kahit saan po siya mapunta. Dahil siya ay tunay na nagdadarasal, kaya mayroon siyang disiplina. Kasabi po ng ibang eskular din, kung ang isang baryo ay lahat tunay na sila nagdadarasal, sinusunod nila ang kautusan ng pagdarasal na napipigilan tayo sa mga masasamang gawa, hindi pa kailangan ng security. Maaari na hindi pa kailangan ng pulis. Bakit? Kasi wala silang uhuliin. Dahil lahat ng mga tao ay nagdadarasal at sinusunod nila kung anong kautusan ng pagdarasal. Di ba? Kahit na walang pulis, walang security. Dahil siyempre, sino ang uhuli nila? Dahil yung mga tao doon sa isang baryo, isang bayan, ay tunay na nagdadarasal. Ibig sabihin, hindi sila gumagawa ng masama. Di ba kaya may security, may mga pulis dahil paghahanda doon sa mga taong masama ang balak, mga taong masama ang kaisipan, mga taong iba ang kanilang ginagawa pag sila kumikilos. So ibig sabihin, ang mga security at mga pulis ay para disiplinahin ng mga tao. Di ba? Pero nakakaligtaan na kung tunay na nagdadarasal ang tao, siya mismo ang kanyang sarili magdidisplay. Di ba? Subhanallah. So, ano po bang ibig sabihin kapag ang isang tao ay nakikita na gumagawa ng masama? Di ba? So, ibig sabihin, dahil hindi niya napipigilan ng kanyang sarili dahil wala siyang tunay na pagdarasal. Okay, sabihin natin, si ano nagdadarasal siya araw-araw. So, ibig sabihin, ang pagdarasal po niya hindi tunay na pagdarasal. Hindi buo kasi kung tunay ang kanyang pagdarasal, bakit hindi niya napipigilan ang kanyang sarili? Na samantala, napakalinaw, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Ang tunay na pagdarasal ay mapipigilan kanya sa paggawa ng gawaing mga masasama at kahihiyan ng mga gawain, di ba po? So yan po ang maikling ibig sabihin na kung saan pagdarasal. Okay, ngayon, dadako po tayo sa ano po ba ang katayuan na nabanggit na pinakamataas sa pagdarasal. Opo, kasi uh, mayroong pinakamataas na katayuan sa pagdarasal. Diba? So ito po yung alamin po natin sa maikling oras na ito. Opo. Okay? Ang pagdarasal ay mayroong pinakamataas na katayuan. Subhanallah. Okay. Isa sa sinabi po ng mga scholar na pinakamataas na kung saan mayroon sa pagdarasal na katayuan ay masasabi po natin na ang pagdarasal ay isa sa nabanggit na haligi ng pananampalatayang Islam. Isa sa haligi na binanggit ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 5 haligi. Kasi sa Islam, mayroon tayong tinatawag na 6 na pananampalataya po. Oo, na dapat natin maunawahan na kasi tayo po bago tayo sa Islam. 6 na haligi ng pananampalataya. Itong 6 na haligi ng pananampalataya nararapat na paniwalaan ng isang Muslim.
paniwalaan ng bawat Muslim. Unang-una po ay maniwala tayo sa tinatawag na nanguna si Allah pa rin. Amantu billah. Maniwala tayo sa nag-isang tunay na Diyos, walang iba kundi si Allah. Amantu billah. Pangalawa, maniwala po tayo sa kanyang mga anghel o malaikati. Maniwala po tayo sa kanyang mga anghel. Napakaraming mga anghel. Mga anghel na kung saan sila yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa liwanag, na sila yung mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi marunong sumuway. Hindi marunong sumuway, kundi ang alam po niya lamang ay basta sumunod ng ganap. Sila yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Silang mga anghel ay hindi sila marunong sumuway sa dakilang lumikha, kundi wala silang ginagawa maliban lamang sa mga ipinag-utos ng Allah sa kanila. May kani-kanya po sila na kung saan tungkulin sa pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. May mga anghel na mula ng likhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya'y kumbaga nakatayo para sa pagdarasal. Yung iba nakayukod, yung iba nakapagpatirapa, yung iba nananalangin, yung iba may mga iba't ibang tungkulin. Siya ang namumuno, di kaya hawak po niya. Halimbawa sa sinasabi na mga tubig, sa mga pagkain, marami pong klase at uri ng mga anghel at wala ni nakakaalam po sa atin ilan ang kanilang bilang. Siya lamang nakakaalam. So ito kanyang mga nilikha na mayroon silang mga kani-kanya na pinagkaloob ng Allah na kanilang mga tungkulin. Hanggang sa kabilang buhay, mayroon din mga anghel po doon. Opo. So isa rin sa anghel na mga nabanggit ang pangalan nila, opo, isa rin si Anghel Gabriel. Si Anghel Jibril sa Arabic po, siya yung tagahatid ng mensahe. Opo, ibig sabihin, dadalhin niya kung ano man ang kautusan ng Allah at dinadala niya sa mga propeta at mga sugo. Ang huling sugad propeta ng Allah ay si Muhammad. Kaya sa kanyang kapanahunan, opo, yun. Kung ano man ang tinatawag na wahi mula nakapahayagan sa Allah subhanahu wa ta'ala, dinadala niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. So yun po, pangalawa, maniwala sa mga anghel. Pangatlo po, maniwala sa kanyang mga orihinal na kasulatan. Orihinal na kasulatan. Subhanallah. Pag sinabi na orihinal na kasulatan na paniniwalaan, kabaliktaran po doon, huwag tayong maniwala sa mga peking orihinal, peking kasulatan. Huwag tayong maniwala sa mga bagong ipinahayag na hindi nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang orihinal na mga kasulatan, malinaw po, isa rin po yung tinatawag na as-suhuf, kalatas. Ito ipinahayag kay Ibrahim a.s. Abraham. Pangalawa, ipinahayag kay Daud na tinatawag na Zabur o Salmo. Pangatlo, ipinahayag kay Musa, tinatawag na Taura. Pang-apat, ipinahayag kay Jesus, si Isa sa Arabic, na kung saan Injil, opo, Ebanghelyo. Ang panghuling original na kapahayagan ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang banal na Quran, yung apat na mga kasulatan ng mga nauna, ito ay lahat mga nangawala matagal na panahon. Dahil sa awa at habag ng Allah, ibinalik niya sa pamamagitan ng banal na Quran. Kaya sa kasalukuyan, wala po tayong dapat sundin na kapahayagan maliban lamang sa kapahayagan na Quran na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala tayo doon sa mga naunang original na kasulatan pero hanggang dupo lamang. Pero yung batas na susundin po natin ay walang iba kundi ang banal na Quran. Kaya kayo, ako, silang lahat ng mga alipin ng Allah, mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao, nararapat po na wala silang susundin na batas maliban lamang sa banal na Quran. Ang Quran, ito'y salita ng Allah. Ito'y purong batas ganap na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya kung tayo mamumuhay dito sa ibabaw ng lupa,
at maghanap ng ibang batas maliban po sa tinatawag na banal na Quran, ito ay hindi papayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil Quran po lamang na pinagkaloob ng Allah na ating pong batas na dapat susundin. Dalikal kitabu la rayba fi, ito ang libro, aklat na walang pagdududa. Lahat ang nilalaman nito ay salita ng tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. And ang pangatlo po, maniwala sa Allah, maniwala sa mga anghel, maniwala sa mga orihinal na kasulatan, at maniwala sa kanyang mga sugo. Maniwala sa kanyang mga sugo, Rusul. Maraming mga propeta at mga sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po tayo maniniwala sa kanila. Kaya si Jesus, kabilang po siya sa sugo at propeta ng Allah. Ang ating tungkulin po para sa kanya ay maniwala lamang, mahalin at igalang. Pero yung susundin natin na pamamaraan ay walang iba kundi si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad ang huling sugat propeta ng Allah na dapat natin tularan. Dahil siyang sinabi ng Allah sa banal na Quran mismo na ginawang pinakamagandang halimbawa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Yan si Muhammad na ipinadala na ginawang pinakamagandang halimbawa sa mga hasana, lahat ng mga mabubuti. Subhanallah. Kaya kapag tayo ay maghahanap ng ibang pamamaraan, ito hindi tatanggapin maliban lamang sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah nagpatunay sa kanya na ikaw ang nasa matuwid na landas. Kaya pinag-utusan po tayo na sundin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sundin ng kanyang huling sugat propeta na kung saan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag tinanong tayo sino ang huling propeta po natin at isinugo sa atin, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, panglima po, maniwala po tayo sa kanyang maniwala sa kabilang buhay. Maniwala tayo sa kabilang buhay. Ano ang kabilang buhay? Ito yung kung saan ating pong kumbaga patutunguhan pagkatapos ng kamatayan. Kaya tinatawag na araw ng paghukom, huling pagkabuhay. Bakit maniwala tayo sa kabilang buhay? Kasi yun ang totoo na dapat natin paniwalaan na may kabilang buhay, na may panahon na darating na tayo lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan tayo ng hatol, bibigyan tayo ng hukom. Kaya ang kabilang buhay, dalawa lamang po yan, paraiso at saka imperno. Doon malalaman kung sino ang ganap na sumunod sa dakilang lumikha, naniwala sa kanya, at kung sino ang hindi sumunod o tumakwil sa dakilang lumikha. Kaya malinaw sa lahat ng mga sumunod sa kanya, naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating sa kabilang buhay, may paraiso po. Kaya gumagawa tayo ng mga mabubuti, umiwas tayo ng mga masasama, nang sa ganun maging karapat dapat po tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imposible na tatanggapin tayo sa paraiso kung hindi tayo naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di ba? Kaya may imperno para din sa mga taong sumuway, hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya paniwalan po tayo na mayroong kabilang buhay. Bakit? Dahil para naman magkaroon tayo ng saysay kung tayo ay kabilang sa mga naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang kabilang buhay, di masyurte pala itong mga abusado. Masyurte pala itong mga gumagaw ng masama. Masyurte pala itong mga makasalanan. Di ba? Masyurte pala itong mga mandadaya. Bakit? Kasi walang parusa. Dahil walang kabilang buhay. Di ba? Kaya mayroong kabilang buhay dahil ang tagapagligay makatarungan. Ipagkakalob niya kung ano ang nararapat. Dahil ang tagapaglikha wala siyang personal, hindi katulad dito sa ibabaw ng lupa na kung halimbawa sa korte, may mga halimbawa nagkakaso, maari na yung tagahukom ay may personal o di kaya natatakot doon sa isang kliyente o isang makasalanan na may impluensya, ibig sabihin yung mataas na nasa mataas na pamilya o
Ano po sila, di ba? Sumari makapagbigay ng hatol na hindi po totoo. Kaya may mga nangyayari na kahit na makasalanan, sila yung nananalo dahil sa pera, di ba po? Yung tunay, yung tunay na kung saan, halimbawa, hindi makasalanan, may mga hatol na hindi po sila nabibigyan ng tamang hatol, di ba? Kaya mayroon tayong tinatawag na bias, may mga nagbabayas dahil itong mundo hindi po perpekto. At ang nagbibigay ng hatol, hindi lahat sila perpekto. Pero pagdating natin sa kabilang buhay, ano pong mangyayari? Dahil sa kabilang buhay ay siya lamang magbibigay ng hatol. Alam niya kung ano ang mga nagawa po natin. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Ibig sabihin, wala ni isang kaluluwa, wala ni isang tao na kung saan dadayain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang ating nagawa, ipapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala at gagantimpala niya po tayo. Subhanallah. Ibig sabihin, kung ano man ang nagawa natin dito, yung kabayaran, yung kapalit, ay sigurado natutugma doon sa ating kumbaga nagawa. Yan ang ating paniniwala na tinatawag na kabilang buhay. Opo. At pang-anim na paniniwala, yung maniwala po tayo sa tinatawag na qadr. Bil qadri khairi wa syarhi min Allah Ta'ala. Kung ano man ang dumadating sa atin na mabuti, dumadating sa atin na masama, maganda at mabuti, tanggapin po natin na ito ay nakatakda para sa atin. Tanggapin po natin na ito yung pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng magsisi sa ibang tao. Kung ano man ang dumating sa atin, ito po ay tatanggapin natin ng bukas sa kaluban po natin. Kung ano ang kalagayan mo ngayon, yun pa rin ang nakatakda. Yan ang pinagkaloob ng Allah sa atin. Subhanallah. Kaya kung ngayon ay kabilang tayo sa mga mahirap, wala tayong magawa. Kung kabilang sa mga mayaman, ganun din. Kung kabilang ngayon sa may mga karamdaman, yun ang nakatakda. Kung kabilang sa magandang kalusugan, alhamdulillah. Sa isang Muslim, nararapat na maniniwala po siya sa lahat ng mga pangyayari dumadating sa kanya na ito ay mula sa Allah subhanahu. Yan po ang 6 na haligi ng pananampalataya na dapat paniwalaan. At mayroon ding 5 haligi, 5 haligi ng Islam. Ito yung ating pong paksa na kung saan isa sa katayuan ng pagdarasal, na kung saan mataas na katayuan ng pagdarasal, ay mismo ito ay kabilang sa 5 haligi ng Islam. Ang 5 haligi ng Islam, ito yung sinasabi po natin na gawain o kikilos po tayo. Yung kanina, 6 na pananampalataya, ito ay mga paniniwala lamang sa puso natin yan. Pero itong 5 haligi, i-actual po natin yan. Kaya unang-una, sa 5 haligi, ay ang asyhadatain. Yung pagsasaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat natin sambahin, paniwalaan maliban lamang kay Allah. At ay magsasaksi na si Muhammad ay kanyang sugat alipin. Kung matatanda niyo po, ito yung ginawa niyo kanina. Na kayo tumanggap ng Islam, nagbangit kayo ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yun ang Tagalog po niya. Yan ang unang haligi ng Islam. At pangalawang haligi ng Islam, iqamus sala. Ito po yung sinasabi natin na magdarasal. Magdarasal ng 5 beses sa maghapon. Pangatlo, itaw zaka, magbibigay po tayo ng zaka. Yung obligadong kawanggawa kung mayroon tayong naipon na pera na malaki. Pangapat, sa Ramadan, yung mag-aayuno tayo tuwing buwan ng Ramadan. Tuwing buwan ng Ramadan, mag-aayuno tayo kasi obligado yan. 30 days na pag-aayuno. Ang hindi pwede mag-aayuno ay maliban lamang alimos sa mga babae, sister sa kababayan, yung nanganak o di kaya yung may regla. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ipagpatuloy nila kanilang pag-aayuno. So panglimang haligi ng Islam ay ang Al-Hajj. Hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Yung pagsasagawa ng Hajj sa panahon ng buwan ng Hajj, opo, pero sa mga taong may kakayahan. 5 haligi ng Islam. So isa lamang ating bawasin dito. Isa lamang na hindi natin gagawin na samantala ito ay obligado sa atin na dapat natin
gampanan. Halimbawa, hindi ka magdadarasal, di ba? So, ibig sabihin, hindi na buang 5 haligi. Okay, hindi ka nagbibigay ng zakat na may pera ka. O, hindi mo nagawa, malibang ko wala kang pera. O, hindi ka nag-aayuno. So, wala rin. Dahil maliban lamang kung nabanggit natin kanina, hindi mo kaya. O di kaya sa babae, may regla ng anak. Hajj, hindi ka rin nag-hajj na kayang-kaya mo. So, ibig sabihin, isa lamang na hindi natin gagawin dito na samantala kaya po natin gawin. So, ibig sabihin, hindi natin makukumpleto yung tinatawag na 5 haligi ng Islam. Opo. So, balikan po natin. Kabila sa 5 haligi ang pagdarasal. Opo. So, ibig sabihin, nararapat sa isang Muslim na siya araw-araw ay magdadarasal po siya. Subhanallah. Opo. Para mabuo po niya yung tinatawag na 5 haligi ng Islam. Pag sinabi haligi, di ba 5 haligi po yan? Yung 5 haligi, pag binawsan mong isang haligi, hindi yan mabubuo, di ba? Kaya sinisika po ng isang Muslim na siya ay magdarasal sa maghapon, opo, ng 5 beses dahil ito ay kanyang tunggulin bilang isang, ano po, uh, bilang Muslim. Okay? So yun ang una. Dahil ito ay kabilang sa haligi ng Islam, kaya masasabi natin na mataas na katayuan po. Di ba? Okay. Ano po bang pangalawa na pinakamataas na katayuan ng pagdarasal? Opo. Okay. Ang pagdarasal, ito ay sanhi o dahilan na maalis tayo, malalay po tayo sa tinatawag na asyirk. Opo. Pagtatambal. Kaya habang ang isang tao ay hindi siya nagdadarasal, lumalabas na para siyang nagtatambal. Pag sinabi na nagtatambal po tayo, lumalabas na hindi tayo naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang pagkakaiba ng isang, alimbawa, isang Muslim at ang isang kafir sa isang hadith, sa isang mushrik. Ibig sabihin, kung ang isang tao hindi siya nagdadarasal, walang kaibahan din yung kafir hindi nagdadarasal. Di ba? Yung mushrik hindi rin nagdadarasal. Yun ang pagkakaiba nila kapag ang Muslim na nagsasabi, nagdadarasal, itong mushrik nagtatambal at kafir na hindi naniniwala kay Allah, magkaiba sila ngayon. Bakit? Kasi nagdarasal yung Muslim. Pero sa oras na hindi nagdadarasal, kaya ang sabi ng propeta, ano ang kaibahan nila? Di ba ang pagkakaiba po nila dahil sa pag-iwan sa pagdarasal o paggawa ng pagdarasal. Subhanallah. Excuse me. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, matindi, kaya isa sa katayuan ng pagdarasal po. Ibig sabihin, excuse me, okay, excuse mo na. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang Muslim at hindi Muslim ngayon. Okay, hindi naniniwala, tinatag na kafir, nagtatambal, mushrik. Ngayon Muslim, naniniwala kay Allah. Kung hindi nagdadarasal ang isang Muslim na nagsasabi at hindi rin nagdadarasal ang isang kafir, para sila, hindi sila nagdadarasal. Pag namatay, hindi nagdarasal. Pag namatay, hindi nagdadarasal, saan sila mapupunta? Saan sila mabibilang? Sa mga hindi nagdadarasal. Kaya sa oras na bawian ng buhay, ang isang tao na hindi siya nagdadarasal, siya po ay mapupunta sa impyerno. Subhanallah. Mga kapatid namin sa pananampalataya, nakaligtan ko po dahil siyempre pagkatapos itong programa ko, ilang minuto mayroon na akong ibang programa.
sa ibang ano po, online. Pasisya kasi ngayon ko napansin ang oras, dapat hanggang 45. Uh, Naway, mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinagi. Di bali po sa susunod na Huwebes, ating pong ipagpatuloy. Dito po tayo minto sa kung saan na anong pagkakaiba ng Muslim na nagdadarasal at hindi Muslim na hindi nagdadarasal. Di ba po? So inshallah po, ipagpatuloy natin inshallah. Kung mayroon po tayong katanungan, pwede kayong mag-chat sa ating group dahil wala po tayong oras. Naghihintay po sila sa aking oras doon sa ibang programa po. Naway, tanggapin niya lang ating oras. Naway, mayroon tayong napulot na aral. Makamit natin yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ito panghuli, kung hindi ito ay panimula at tuloy-tuloy na nagsasama po tayo sa ating pong mga programa inshallah. Hanggang dito po lamang. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.